Magandang araw mga kababayan. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Taas natin. Okay, ang inyong tagapagbalita na laging may hawak na mikropono at isang matalas na dila, no? Sa DCRH style. Sandali lang po yung ating... Wala na pa. Ano ba yun? Okay, tatalakayin natin ngayon ang mainit na kaganapan sa Senado. Nagkasuntukan sa Senado, Marcoleta may binulaga, no? Si Pinky at Soto tulala. Mga kaibigan, hindi literal na suntukan pero ang verbal na bakbakan ay mas masakit pa sa black eye. Ito ay tungkol sa clash ni na Senador Rodante Marcoleta, Senador Panfilo Ping Lacson na marahil ay tinawag na Pinky. Sa ilang konteksto, ng maling spelling o insider joke Ay nako. At Senate President Tito Soto, batay sa mga totoong hearing tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte, witness protection ng Discayas at corruption sa flood control projects. Factual ito mga kawok, hindi chismis. Una, shout out sa inyo sa Pilipinas, mga taga Maynila hanggang Mindanao. Kayo ang pundasyon ng bayan sa United States, mga OFW sa California at New York. Salamat sa pagtitiis. Para sa pamilya, Canada, mga kababayan sa Toronto at Vancouver, keep warm sa snow habang nanonood. Australia, Sydney at Melbourne folks, good day at salamat sa support. United Kingdom, London at Manchester, cheers sa inyong loyalty. Hong Kong, UAE, sa Dubai at Abu Dhabi, Denmark, Japan at Tokyo at Italy sa Rome. Mga global Pinoys, kayo ang dahilan kung bakit tayo malakas. Para sa mga OFWs at kabataan, ito ay para sa inyo. Matuto sa politika, lumaban para sa tama. Ngayon, subscribe na kayo sa channel Hit that bell, like at share. Sumali sa YouTube membership para sa exclusive content. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. So, sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na rin sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Mga kababayan, bumalik tayo sa pinagmulan. Noong August 2025, si Senador Marcoleta ay nagmosyon na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sabihing hilaw ang proseso, pero si Senador Soto, ang Senate President, ay nag-attempt na i-table ito. Talo siya sa boto, 19-4-1. Si Tito Soto, dating Itbulaga host, mukhang natalo sa isang game show sa Senado. Tulala siya, parang nawala ang punchline. At si Ping Lacson, ang bagong Blue Ribbon Chair na pumalit kay Marcoleta noong September 2025, ay nag-clash kay Marcoleta tungkol sa Discayas. Sina Sara at Curly mga contractors na sangkot sa flood control corruption. Si Marcoleta gustong gawing state witness sila, pero tinanggihan ni Soto ang pirma. Parang pelikula mga kaibigan. Si Marcoleta ang hero na binulaga ang mga kontrabida. Si Ping pala, no? At Soto natulala sa plot twist, no? Sa hearing noong September 10, 2025, nagkainitan sila tungkol sa edited affidavits. Si Marcoleta, ano ang basihan mo? Sabi niya, Senate President, Si Soto naman, hindi ako magsasign kasi tell half lang, no? Ito ay nagpapakita ng power struggle sa Senado, kung saan ang transparency ay laging biktima. Para sa mga kabataan, alamin ninyo, ang Blue Ribbon Committee ay parang investigasyon ang korupsyon, pero mukhang mas maraming drama kaysa hustisya. Shoutout ulit. Mga kababayan sa UAE, habang nagtatrabaho sa disyerto, panoorin ito para sa inspirasyon. Sa Japan, arigato sa pag-subscribe, ngayon, pag-uusapan natin si Rodante Marcoleta, dating congressman, ngayon senador, tunay na underdog, sa kanyang motion. Okay, tunay na, sa kanyang motion to archive ang impeachment, ipinaglaban niya ang due process. Noong August 6, 2025, iginiit niyang hilaw ang complaint. Parang adobo na hindi pa naluluto. Siya naglakas loob na tanungin si Soto tungkol sa basihan ng pag-judge sa affidavits. Sa Blue Ribbon, bago siya mapalitan ni Lacson, nag-lead siya ng probes na nag-expose ng anomaly sa DPWH. Para sa mga OFW, siya ay tulad nyo, lumalaban sa malayo para sa bayan.
Habang si Soto ay abala sa pagiging peace, si Marcoleta ay focus sa katotohanan. Bravo encourage siya. Mga kabataan, sundin ang halimbawa niya, maging matapang. Subscribe na para sa more insights. At si Tito Soto, ang dating comedian na naging Senate President, noong September 10, 2025, tinanggihan niya ang request ni Marcoleta para sa witness protection ng Discayas. Sabihin may tell half at edited statements. Bakit? Dahil ba sa personal na sama ng loob? Parang sa Itbulaga, kalye-serye ito, pero walang happy ending. Tulala siya sa hearing habang si Marcoleta ay nagbulaga ng matitibay na argumento. Ito ay nagpapakita ng leadership failure. Sa halip na protektahan ang witness para sa anti-corruption, pinili ang caution. Para sa mga kabataan, alamin ang politika ay hindi joke. Ang desisyon niya ay nagpapahina sa investigasyon sa flood projects na nagkakahalaga ng bilyones. Si Soto tulala parang nawala ang script. Shout out sa Canada. Mga kababayan sa malamig na panahon, painitin ninyo ang dugo ng ganitong kwento. Si Senador Ping Lacson ang pinky sa title marahil dahil sa maling spelling o joke, ang bagong Blue Ribbon Chair noong September 2025. Pinalitan niya si Marcoleta at nag-last sila sa hearing noong noong January 2026 tungkol sa flood control. Tanong ni Lacson, why are you so protective of the Discayas? Sagot ni Marcoleta, don't question my opinion. Parang action movie si Ping ang cop na suspicious. Si Marcoleta ang defender bagamat magaling si Lacson sa probes, ang kanyang pagiging overcautious ay nagpapabagal sa hustisya. Para sa mga OFW sa Hong Kong, tulad niyo tulad niyo ito. Trabaho ng trabaho pero walang result. Ano sa tingin niyo? Viewers, comment down below at subscribe. Mga kaibigan, itong clash ay sintomas ng mas malaking problema. Power struggle sa Senado na nakakaapekto sa anti-corruption efforts. Ang Blue Ribbon ay nag-iimbestiga sa Ako Bicol, Representative Saldico at flood anomalies. Pero hanggang ngayon, walang malaking kaso. Parang teleserye, endless twists, walang resolusyon. Para sa mga kabataan, ito ay lesson. Vote wisely. Para sa mga OFW sa Italy, Denmark, Australia, gamitin nyo ito para maging informed citizens. Ang katotohanan ay dinudurog sa gitna ng egos. Si Marcoleta ang star, si Soto at Pinky ang sidekicks na tulala. Sa huli mga kababayan, si Senador Rodante Marcoleta ang nanalo sa katotohanan. Si Senate President Tito Soto na dating host ng Itbulaga o paminsan-minsan nag-host pa rin yata yan, no? At si Senator Ping Lacson, Panfilo Ping Lacson na dating PNP chief. Oras na para mag-step up. Shout out ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Salamat! Para sa mga overseas Filipino workers at kabataan, lumaban tayo. Subscribe na, join membership, i-like at i-share. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag walk with Lan. Hanggang sa susunod, ito si Lan ng hashtag walk with Lan, signing off, and of course, mabuhay po ang Pilipinas.